For part 2 ng Sunday Reflection, welcome mga dear sa Pius Center. Have ears that listen and heart that speaks. Pag-uusapan naman natin ang mga biblical principles for growth in key areas of life. Napakaganda nito. Bakit? Lahat tayo gustong mag-grow. Lahat tayo gusto namang umusad. Siguro kung may ilan mang tao na ayaw ng pag-usad, it's so sad for them, bad for them. Bakit? Pag wala ng grow, ano pang sense ng buhay dito sa mundong to? Wala ng paglago. Challenges can make us grow sa lahat ng bagay. At kailangan natin ng biblical principles. Kasi pag prinsipyo lang ng tao, always remember, people can fail us, even yourself can fail yourself, pero kailangan natin ng gabay galing sa salita ng Panginoon. At yun ang pag-uusapan natin sa part 2 ng Sunday Reflection. Number 1, understand the power of real faith. According to James 2:26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Napakahalaga ng pananampalatayang merong gawa. Kung naunawaan mo yung pananampalataya mo, meron kang pananampalataya, good for you. Pero kung pananampalataya lang yan hanggang pandinig lang at walang kilos, wala ring mangyayari. Kung gusto mong mag-grow sa buhay mo, yung faith mo, lagyan mo ng action. Napakahalaga din na pag nanampalataya tayo, dapat tama. Okay? May pinakita si Pastor Alan doon na yung magnanakaw, nag-pray muna bago magnakaw. Always remember, mag-isip tayo. Hindi tayo dapat humingi sa Diyos na alam naman natin na hindi gusto ng Diyos. Answered prayer ba ng Diyos yung panalangin bago ka magnakaw, bago ka gumawa ng mali? Lord, maiintindihan mo naman to. Hindi po pwedeng ganon. Manalangin tayo, manampalataya tayo sa Diyos, kilusan natin yung pananampalataya natin. Una sa lahat, tama. Tamang faith at tamang motibo dun sa hinihingi natin sa Panginoon. At ikalawa, understand that God gives ability and opportunity. Minsan kasi, inaasa na lang natin lahat sa Diyos. Pero tandaan natin, mapapansin natin, pag humingi tayo sa Diyos ng paglago, bibigyan ka niya ng sitwasyon na lalago ka. Kung hihingi ka ng blessing, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Paano mo makukuha at paano ka magkakaroon ng blessing na yun? And according to Deuteronomy 8:18, and this is my Bible verse sa business ko, naniniwala kasi ko that God gave me ability to produce wealth. According to Deuteronomy 8:18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Di ba? Si God nagbigay na ng ability, gamitin mo na lang. Okay? Kaya naniniwala ako, every one of us may ability tayo. Meron nga akong napanood siya, PWD, pero kumikita ng million sa buhay niya. Ibig sabihin, yung ability, kung hindi ka man makalakad, hindi ka man makakilos ng maayos, meron kang mata, meron kang utak na nakakapag-isip, meron kang mouth. Yung iba nga, meron pang an example doon si Pastor Alan, na 6 years old pa lang nandun na siya sa tube na yon, pero naging lawyer pa. For 72 years, 78 siya namatay. For 72 years, nandun siya, naging lawyer, naging author. Imposibleng wala kang magagawa. Minsan kasi nakafocus tayo sa sitwasyon natin kaysa mag-focus sa kaya natin at pwede nating gawin out of that situation. Let's change our mind and have a biblical principles that God gave us ability to produce wealth. Hindi hanggang dyan lang yung earnings mo, kaya mo pang mag-earn ng mas more. Ang dami mong ability na pwedeng mapakinabangan for you to produce wealth. For you na maabot yung pangarap mong financial freedom, yung makapunta ka ng mga lugar na hindi ka nag-aalala sa gastos, meron kang ability, hanapin mo yung ability na yun at yun yung gamitin mo to produce wealth. And be thankful kasi ang Diyos ang nagbigay niyan sa atin. At minsan, nandiyan na yung opportunity, nandiyan na yung ability, hindi lang natin kinikilusan. It's time for you to be challenged na kilusan mo yung opportunity na ibinibigay at ability na binigay sa iyo ng Panginoon. At diyan ka panigurado, yayaman. Sino pa namang ayaw yumaman, di ba? Madalas, ang problema, gusto natin agad wealth, yaman agad. Pero hindi naman tayo kumikilos. We have ability na nga to produce wealth. Pagalingin lang natin yung ability na meron tayo, i-enhance natin, at kumilos tayo sa opportunity ibinigay sa atin ng Panginoon. Hanapin din natin, hindi lang basta-basta dadating yung opportunity. Kailangan lang natin maghanap ng opportunity. And always remember, ang opportunity na galing sa Diyos, hindi ka ilalayo sa Diyos.
And every opportunity na galing sa kaaway, ilalayo ka niyan sa calling mo sa Diyos, ilalayo ka niyan sa plano ng Diyos sa buhay mo, at ilalayo ka niyan mismo sa Diyos. Kaya be careful. Hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. And kung feeling mo minamaliit mo pa yung sarili mo, wala naman akong ability, wala naman akong kakayanan. Sabi sa James 2:26, if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Minsan may mga prayer tayo na hindi agad sinasagot ng Diyos, pero according to Pastor Alan, pag humingi tayo ng wisdom, grabe, abundantly ang Diyos, magbibigay siya ng wisdom. Kasi ayaw ng Lord ng tamad. Hingi ka ng wisdom kay Lord kung paano mo gagawin yung, kung may pinaplano kang business, gusto mo mag-business, may opportunity, gusto mong enhance yung talent mo, hingi ka ng wisdom kay Lord. Surely sasagot siya. Pangatlo, understand the power of intentionality and patience. Napakahalaga ng meron tayong intentionality. Pag sinabing intentionality, it means talagang kusa, talagang intention mo, kikilos ka, may gagawin ka. Okay? And yung pagiging honest. Ito talaga, dito nabubroke ang heart ko pag ang tao nag-lie, harap-harapan sa lalo na pag sa Diyos, of course. Napakahalaga ng biblical principles, even sa business, even sa pag-grow mo spiritually, sa lahat ng aspect ng buhay mo, kailangan ng intentionality and honesty. At i-honor yon ng Panginoon. According to James 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Napakahalaga na honest tayo, sa business honest tayo, and makamtan man natin yung kayamanan dahil sa pandaray or sa mga negative ways, wala rin yun, kaya yun naubos. Pero yung unti-unti, at least kahit pa paano nagkakaroon, pero tama yung motibo, tama yung ginagawa mo, i-honor yun ng Diyos at kaya niya yun i-times 10 agad-agad. Number 4, understand the power of preparation. Pwedeng dumating yung opportunity, ang tanong, ready ka ba? Minsan kasi dumadating yung opportunity, ang tanong, handa ka ba? Handa ba tayo sa opportunity? Napakadaming opportunity. Online, ang daming opportunity kung naghahanap ka ng trabaho, kung marunong kang mag-English, marunong kang mag-talk, nagtuturo ka, tapos hanggang ngayon, wala ka pang school na pinapasukan, may mga ESL tutor, may mga opportunity to teach online, may opportunity na mag-business online. Nakalatag na lahat ng opportunity. Ang tanong, ready ka ba? Okay, so paano? Kung alam mong hindi ka pa ganun ka-skillful, binigyan ka ng ability, wisdom ni Lord, i-enhance mo yung skills mo. Okay? Ready ka ba? Merong opportunity, online teaching, meron ka bang gadget, meron ka bang laptop? Kung wala, pwede naman gawan ng paraan. Minsan kasi, kinilalaman na lang tayo ng dahilan natin para hindi tayo umusad sa buhay. Pero huwag kang papayag. Kung nakikinig ka ngayon at umabot ka dito, it means it is for you now na kumilos. Wag bukas, wag next year, wag next month, wag next week. Kilusan mo na agad-agad. Kasi sayang yung mga opportunity ibinibigay ng Panginoon tapos hindi mo i-grab dahil sa wrong mindset. Hindi ka hanggang dyan lang. Kaya mong mag-excel. At hindi problema or hindi yung kawalan ang magpapahinto sa'yo. Huwag kang pumayag na huminto pa dahil sa kawalan. Wala kasi kung ganito, wala kang ganyan. Ask for it and have faith and walk for it. Napakahalaga na meron tayong mindset to do the least for the Lord. Ayan. Kasi everything we do, nag-excel tayo, it is for the Lord also. Hindi lang to para sa sarili natin. Di ba? Ganda. Punong-puno. Isa rin reflection ko dito, napakahalaga na magkaroon tayo ng emergency fund. Ayan, kasi di ba, minsan emergency lang, walang fund. Kasi hindi natin napaghahandaan. Kung napaghahandaan natin yung ibang mga bagay-bagay, why not paghandaan natin yung future natin? So napakahalaga ng principles ng preparation. At gusto ng Diyos, lagi tayong handa. Even sa pagdating niya, dapat lagi tayong handa. Sa opportunity binibigay niya at kaya niya pang ibigay, dapat handa tayo lagi. Huwag nang magpatamad-tamad, i-enhance ang sarili para mag-grow, para pag may opportunity na inilatag ang Diyos, ibinigay ang Diyos sa atin, handa tayo. Next is, understand the power of coaching, mentoring, and community. Ayan. According to Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So napakahalaga ng tamang community. Actually, ito ngayon yung sobrang halaga sa akin. Bakit? Pwede tayong mapunta sa community na
negative yung mga influence sa atin. Community, natitignan yung mga mali mo, at hindi ka tutulungan doon. Community na kung saan ida-down ka, minsan masaklap, family pa minsan ang gumagawa nito sa atin, na imbis tulungan ka, lalo kang ida-down. It's time for us to have community na tama. Kung Kristyano ka, mas mag-grow ka sa Panginoon, mas makikilala mo ang Diyos sa buhay mo. Opportunity na kung saan mas magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, mga taong maganda ang impluensya sa iyo. Kung meron kang sinasamahang mga taong puro negative ang influence sa iyo, doon ka pa natututong magbisyo, doon ka pa natututong magsinungaling, doon ka pa natututong gumawa ng mali, it means hindi yan tamang community for you. Kasi ang tamang community for you will help you to go up. Ayan, para mag-excel pa sa buhay. Ayan, kaya napakahalaga na meron tayong, ako personally, meron akong spiritual community. Meron akong may cell leader ako, meron akong mga community ngayon na talagang nakakatulong sa akin to have Christ likeness, and I'm so blessed sa buhay nila. Lalo na sa panahon na may pinagdadaanan akong matindi, na kung saan kailangan ko ng mga taong mag-encourage sa akin na lalong magpatuloy, especially sa relasyon ko sa Panginoon. Kaya kung gusto mong mag-grow pa sa lahat ng aspeto ng buhay mo, have community, have mentors na magtuturo sa iyo ng tama, magtuturo sa iyo to be Christ-like, magtuturo sa iyo sa mga pinagagawa ng Diyos. Ano ba yun? Kung di mo alam, you need mentor, you need spiritual leaders. Kailangan din ng financial advisor. So, madami lahat. Kailangan mo kasi wala namang perpektong tao. Ako ay kailangan ko ng taong gagabay sa akin sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kung ikaw, akala mong perfect ka na, nagkakamali ka. Marami ka pang pwedeng matutunan sa iba pang mga tao. I challenge you na magkaroon ka ng spiritual leader, magkaroon ka ng financial advisor, magkaroon ka ng tamang community, and if you want to join sa aming community, tamang community na mag-encourage sa iyo to change, to grow, to go deeper sa Panginoon and in life, and pwede mo akong i-DM, i-message mo lang ako, then pwede tayong magkita-kita for that purpose na mag-grow together. Ayun. And according to kay Pastor Alan, dapat meron kang community that will help you to go upward and to move forward. Ayan. Choose wisely. Kasi kung ang sinasamahan mo bulok na ugali, bulok ang pagkatao, ikaw magiging ganun din. Kung 10 tamad ang sinasamahan mo, pang 11 ka. Kung 10 adik ang sinasamahan mo, pang 11 adik ka. Kung 10 negative thinker, pang 11 ka doon sa negative thinker na yun. Kaya, choose wisely ng community na para sa'yo. Kung meron kang community na kung saan ay bad influence sa'yo, layuan mo na sila. Ngayon na. Kasi kung hindi mo sila lalayuan, ikaw din ang mahahawa. But, hindi ko sinasabing ikat mo talaga ha. Pwede kasing mawin mo sila sa Panginoon. Pero pag alam mong mawiwin ka nila palayo sa Diyos, stop. Huwag mo silang samahan sa mga mali nilang ginagawa. Try to reach them out pa din. Pero not to the extent na ikaw ang madadala nila sa mali. Ayun. Sana malinaw yun. Baka kasi may mag-cut. Ayun. Lost. Understand the power of overcoming challenges. According to James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Napakahalaga na meron tayong challenge sa buhay. Nagpo-produce ito ng perseverance. Actually ngayon, yung devotion ko, sabi ko nga, kung wala akong fear of the Lord sa pinagdadaanan ko ngayon, baka tumalikod na ako kay Lord. Dahil meron akong pananampalataya sa Diyos, na-overcome ko yung pinagdadaanan ko. Nakakapag-produce yung faith ko ngayon na merong challenges na pinagdadaanan ng perseverance. Kaya napakahalaga na meron kang tamang community at napakahalaga may tama kang mindset. Kasi pag wala, what will happen? Ang hirap-hirap. Kaya napakahalaga that God is the God of salvation. God is the God of everything sa buhay mo. Kapag meron kang Diyos, consider mo na yung challenge ay inalaw niya
for you to grow, for you to be mature, for you to have more joy after the challenges, at para mas malasap mo yung tagumpay na kasama ang Diyos sa pinagdaanan mong iyan or sa pinagdadaanan mo ngayon. Working progress naman ang buhay eh. Laging may challenges. I-accept na natin yon. All we need to do is to have faith and work for it. Work for that faith na mas mag-grow. Kasi ang faith natin, ang pananampalataya natin is our responsibility to grow. Na palaguin ito. Ayun lang, I do believe meron ka pang magagawa para sa Panginoon. Yun lang for that biblical principles na kailangan natin for us to grow. Kaya, imbis na ayawan mo yung challenge, imbis na umalis ka at layuan ang mga pagsubok to the point na nalalayo ka natin sa Diyos, gawin mo tong inspirasyon para lalong mapalapit sa Panginoon. I hope na naka-inspire ito sa iyo. And see you sa next video. Kung may mga katanungan ka, deserve mo ng kasagutan. At kung kailangan mo ng kasagutan, kahit PM lang, kahit di ka magpakilala, pwede natin niyang sagutin. Through videos or through message din, pwede ako mag-reply. And if you want right community, you can go with me sa cell group. You can go with me sa tamang community na pinupuntahan ko din for me to grow. Kaya rin ako nakakapagsalita ng ganito ngayon kasi I have right community, lalo na sa pinagdadaanan ko ngayon. Kaya nagpapatuloy pa rin ako. First, I have my God. I have faith sa Panginoon. And right now, I have the right community that encouraging me to do more, to move forward. Kaya naman, kung meron kang desire na gano'n, message mo lang ako. And any questions under the sun, pwede natin yan sagutin. As long as hindi yan bastos, sasagutin natin yan. Message mo lang kami sa Payo Center na kung saan we have ears that listen and heart that speaks. God bless.